Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang balita ngayon. Ayan. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pagkakulong sa Kongreso ng SMNI anchor na sina Ka Eric at Loren Badoy. Isa di umanong iligal at labag sa batas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos nga nilang makulong dahil sa hindi pagsasabi kung sino ang source o pinanggalingan ng kanilang pagtatanong patungkol sa 1.8 billion pesos travel expenses ng House of Representatives at nahuli din di umano ng mga kongresista na nagsisinungaling umano si Dr. Badoy tungkol sa pumapasok na advertiser sa kanilang programa. Kaya Ka Eric at Dr. Loren Badoy hinatulan ng pagkakulong sa Kongreso. Ngunit ibinahagi naman ng isang sikat na political analyst na si Malu Tiquia na di umano'y sa pagkakakulong ng dalawa ay may nilabag daw ang Kongreso sa ating konstitusyon. Ayan. Kaya Malu Tiquia, ibinahagi ang batas na tila nilabag ng Kongreso. Ayon pa sa kanya, need we remind legislators what they themselves enacted. PRRD cited August 30, 2019, Republic Act Number 11458, an act expanding the coverage of exemption from revealing the source of published news or information obtained in confidence by including journalists from broadcast and news agencies, amending for the purpose Section 1 of Republic Act Number 53 as amended by Republic Act Number 1477, otherwise known as an act of exempt the publisher, editor, or reporter of any publication from revealing the source of published news or information obtained in confidence as amended by Republic Act Number 1477. Anko, hindi rin napigilan ng sikat na mamamahayag na si Jay Sonsa na magbigay ng kanyang saloobin patungkol sa pagka-detain ni Ka Eric at Loren Badoy sa Kongreso. Ayon pa sa kanyang Facebook post, Republic Act 11458, amending Section 1 RA 53 and amending RA 1477, otherwise known as Soto Law. Ito ang batas ng Republika ng Pilipinas na binalahura at binastos ng mga kinatawan ng 19th Congress kamakalawa. Ang ipakulong nila ang dalawang mamamahayag dahil sa pagtangging sabihin kung sino ang pinagkunan o pinagmula ng impormasyon. So yan niya kasi yung Soto Law, no? Karapatan nila na wag sabihin kung sino yung main source nila. Kasi nga kapag sinabi nila yon is ikapapahamak, delikado talaga eh. Kahit naman sino, kahit kung may star witness, kailangan itago mo yun eh. Dapat inisip din dyan sa Congress yan. Pero hindi ata nila inaano yung Soto Law. No, kaya talagang na-detain yung dalawa. Ay nako, yan kasi mga billion-billion na yan. Ano ba yan? Sana all may billion. No, sana all may million. Tayo, hindi pa ako nakakakita ng mga ganyan, mga billion-million. Ano ba yan? Seryoso. Tsaka yung source, no? Ang tindi ng source. Kung totoo yung sinasabi ng source, no? Grabe, alam na alam niya. O kinumpute niya lang ba? Bahala nga sila dyan. Makinig na lang tayo. Malinaw ang batas sa pagsasabing hindi maaring pilitin ng kahit sino, Kongreso man o Korte, na sabihin ng isang mamamahayag kung ano at sino ang source ng kanyang information maliban pa rito sa naging bagong desisyon ng Korte Suprema Jurisprudence na bagamat kinikilala ang contempt power ng Kongreso,
hindi ito maaring abusuhin ng mga mambabatas. Parmali versus Senate Senator Gordon, November 2023. Unquote. At yun na nga mga kababayan, ang Republic Act 11458 or SOTO Law, saan bawal i-reveal ng media ang source nila. Bawal. Maliban na lamang if there's an order of the court, order ng Congress, Senate, or House of Representatives, or Committee on Matters of National Security. Pero ang tanong ngayon mga kababayan, ang 1.8 billion travel expenses ng House of Representatives ay nasasangkot ba sa pangbansang seguridad ng bansa? Kaya na side in contempt ang dalawang mamamahayag nang lumabas nga ang balitang ito. Marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento Ang sa laki din kasi, no? Takin mo kung 1.8 billion tas mamamasyal ka lang, no? Laking gastos yun. Tapos, syempre, sa buwis ng taong bayan ang gagaling. Kung totoo man to o hindi. 'Di ba? Kasi, buwis natin yan eh. Pinaghirapan natin yan eh. Araw-araw na pinagtatrabahuhan, pinagsusunugan mo ng kilay, na kaya kinukuhanan ka ng buwis para may maitulong sa bansa natin kung ano yung mga pangangailangan. Kasi, tayong mga Pilipino, tayong mga mamamayan, ang nag-aambag para talagang magtuloy-tuloy yung progreso natin, di ba? Ang bansa-bansa natin. Diyan ang gagaling sa mga buwis natin lahat. Tapos mababalitaan natin may mga ganitong pangyayari. Nakakasama ng loob, nakaka-hurt. No? Kasi may mga taong naglalabas ng ganito. Na ganito yung nagastos, ganito, ganyan. May mga ganyan, di ba? Nadidinig natin. No, may mga source daw sila na ganyan. Tapos parang masakit sa kalooban natin ng mga mamamayan na nakakadinig ng ganito na sa ganito lang pala napupunta yung buwis namin. Parang wag na lang kaya kami magbayad ng buwis. Di ba? Minsan lalo na sa mga PhilHealth, di ba? Yung PhilHealth naman, kaya ka naghuhulog para meron kang magamit kapag ikaw ay na ospital. Di ba? Pero wala. Nababalitaan mo lang. Pinangre-regalo, pinampapabonus. Buti pa sila yung regalo tsaka bonus ang lalaki, di ba? Pero tayo, wala. Minsan, dito sa mga simpleng mamamayan, ang bonus lang. Bibigyan ka namin bonus, 3,000, di ba? 5,000, ganyan. 8,000, 10,000 ang pinakamataas ata, mga katunay. Sino yung nabibigyan dito ng bonus na mas malaki? O, lalo na kapag Pasko. Pero sa kanila, no, sa iba, mga bonus, milyon, diba? Ang sakit, no? Sakit sa dibdib. No? Nasaktan lang tayo. mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nagtanong lang, ipinakulong na. Only in the Philippines. Mabuhay kayo mga alagad ni Tambaloslos. Bayan, sila pa yung napaparatangan at pinapahirapan. Sayang ang paggalang natin sa Congress. Why does Tamba not defend himself? Why are Suarez, Tambunting, Pimentel, etc. all out in trails defending Tamba? Inililihis nila ang issue tungkol sa mga gastos ng mga politiko. Sila dapat ang ginigisa dyan para ipaliwanag yung mga fund na napunta sa kanila. Kung saan nila ginastos, halatang halata na ang galawan nila. Matalino kayong lahat, mga congressman. Saludo kaming lahat. Hinihingi lang po namin na i-open ninyo ang aklat kung papaano nyo ginastos ang pondo ninyo. Unquote. Pansin nyo mga lords, Ayan, ginagawa si Mr. nila Walker. ngayon attack dog, no, ang Kongreso. Sa lahat ng bumabatikos, no, sa House of Representatives, lalo na kay Tambaloslos, ginagawa nilang instrumento ang Kongreso para i-oppress, para patahimikin, at para atakihin ang mga nagtatanong, bumabatikos, at mga namumuna sa pinaggagawa ng mga kongresista at ng, di ba, House of Representatives. Kasi sa totoo lang mga lords, palagi nilang sinasabi, okay, ang Kongreso, ang House of Representatives is House of the People. Di ba? Paano yung naging House of the People kung magtatanong lang ang tao saan napunta ang pondo nila, ang budget nila? Ipatatahimikin mo. Di ba? Kasi saan ba ito nagsimula? Nagsimula lang naman ito nung, di ba, nung ibinunyag nila ka Eric, nila Badoy, nila Sas, no, na sobrang laki pala. Milyon-milyon pala
Bilyon-bilyon pala ang pondo ng mga kongresista at mga nasa kongreso. 'Di ba? Doon naman nagsimula lahat, 'di ba? 'Di ba? Doon naman nabulaga lahat ng mga kongresista, 'di ba? At yung sinabi ni former President Duterte na ang House of Representatives, no, ang pinakakorap na institusyon sa Pilipinas. Yun, 'di ba? Doon sila nasaktan kung ano-ano na mga pinaggagawa nila. Napaka-defensive. Kasi alam niyo, sa totoo lang mga lords, kung hindi totoo, Parang ang nangyari, sinasabi ni Mr. Real Talker na napaka-defensive, parang sa isang klase, nag-amoy tae. Tapos sasabihin ng mga klase, ang baho naman! Amoy tae, may tumae ata, sino yun? Tapos biglang may magsasalita, hoy, hindi ako yun, ha? Hindi ba? Masyado kang defensive sa sarili mo na hindi naman ikaw ang tinutukoy. Tapos biglang ikaw kaagad. Di ba? Parang ganun yung nangyari. Maapektuhan talaga sila, ganun. Na kung may pondo man na ganun kalaki, grabe, ang laki nun, no? Meron pala silang natatagong ganun. Sabi nila, di ba? Nadidinig lang natin dito. Tayo lang, sana all. bakit sila ganyan? Bakit sila napaka-defensive? Bakit nila papatahimikin ang mga tao? Bakit nila papatahimikin yung mga nagde-criticize sa kanila at nagtatanong sa kanila? Diba, abay, parang mali na po iyan. Lahat naman tayo ay may freedom of speech. Lahat naman tayo ay may karapatang magtanong. Oo, Diba? lahat. Sa mga kongresistang nakikinig sa amin, may karapatan kaming magtanong at tama naman ang sinasabi. No, nila ka, Eric, saan napunta ang pondo? Di ba? Kasi kung mali naman din, no, yung sinasabing bilyon, milyong pondo nyo, abay, dapat ipakita nyo. Di ba? With evidence, ipakita nyo. Huwag yung ang dami tama. yung sinasabi. Tama, hindi, may punto rin si Mr. Talker na kung talagang hindi totoo yung sinasabi ni Ka Eric at saka ni Ma'am Badoy. Mang Badoy. Ayun, Doktora Badoy. Ayun. Dapat is ipinapakita na lang nila. Pinapatunayan nila sa taong bayan na hindi totoo yung binibintang nila sa amin. Hindi totoo yan. Eto, may katibayan kami, may pruweba kami na eto yung pondo namin at eto yung nagastos lang namin, ganto, ganyan, etc. Diba? Mas masarap kasi yung nalalaman ng taong bayan. Kasi karapatan ng taong bayan dahil pera yan ng taong bayan. Wala tayong mga rektang inaano rito, pero pinapaliwanag lang natin para hindi na sana humantong sa ganyan. Siyempre, mga congressman, hindi rin masira yung mga pangalan nila. 'Di ba? Merong mga matitinong congressman siguro diyan, may mga hindi matitino siguro, ganyan. Yung mga matitino nadadamay doon sa hindi matitino, nagkakahalo-halo na hanggang sa magsama-sama na sila. Mas maganda kasi is kung pinaprioridad nyo ang mga mamamayan na gusto nyo laging patunayan sa kanila na malinis kami. Wala kaming ninanakaw, wala kaming kinukuha, is eto yung suma total ng lahat. So kung napatunayang mali si Ka Eric tsaka si Ma'am Badoy, 'di ba? Is diyan pwede na silang kasuhan, 'di ba? Libel case 'yan, yung pambibintang na 'yan. 'Di ba? Kung mapapatunayan talaga ng mga congressman na walang ganun na nangyari. Hindi yung alamin kung sino yung source, ganto, ganyan. Kasi hindi naman dapat ilabas yun eh. Kasi testigo nila yun, nila Ka Eric yun. Hindi pa pwedeng malaman yun. Kasi kapag nilabas, wala na. 'Di ba? Maaaring hindi na magsalita yun. Kumbaga, pinoprotektahan nila. So, mas maganda na lang ang gawin ng mga congressman kung na-involve sila dito, is patunayan nila na, malinis kami. Wala kaming ganyan na binibintang sa amin. 'Di ba? Hindi ninyo sa sobrang kadesperado nyo, ipapaklose nyo na yung SMNI. Sa sobrang kadesperado nyo, papatahimikin nyo yung mga host doon. At ito pa, please lang, wag nyo Ayun pa yung hindi tama kasi yung freedom na wala. Nasa demokrasya tayong bayan. Yung pinipigilan mo. Kasi hanggat ganyan, pinipigilan mo, mas lalong madadagdagan yung atraso mo sa mga tao. Kung gumagawa ka ng ganyan o gumagawa kayo ng ganyang mga bagay, sa tingin nyo ba is nakakadagdag ng pogi points yan sa mga tao? Nakakadagdag sa kanila yan na bibilib sila sa inyo, ganito, pinatahimik MCMNI, tinatakot. Okay yan, nakakatakot, ganito, kailan. Hindi po. Hindi po natatakot o bumibilib yung mga tao dyan. Bagkos, yan ay nagiging batik ninyo.
lalong nababawasan ang pogi points nyo sa mga tao. 'Di ba? Kasi tinanggalan ng tinanggalan ng prangkisa, tinanggalan ng ganun lang ginawa, ganyan. Talagang pinatatahimik kung sino ang kumalaban, tumatatahimik. Ganito. Lalo na kung manalo. Ganun yung nagiging ng mga tao eh. 'Di ba? Alam natin, mga congressman, matataas ang mga pinag-aralan ng mga yan. Kaya naging congressman yan eh. O pagpalagay natin, merong ibang hindi dyan. Kasi meron ngang, diba? Pero siguro karamihan naman dyan is matataas ang pinag-aralan talaga. Dapat ito talaga yung iniisip. No, kung ikaw iniingatan mo yung pagiging congressman mo na gusto mong manalo sa mga susunod, gusto mong maglingkod sa bayan, mas iingatan mo yung pagtingin sa iyo ng tao, hindi yung sarili mo, iisipin mo. Kasi kung gagawa ka ng hindi maganda sa paningin ng mga tao, hindi mo na makukuha yung boto nila kahit umiyak ka. Ganun yan eh. Relate ito sa ABS-CBN. Kasi sa totoo lang, ang daming violations, no? Ang daming violations ng ABS-CBN, kaya sila sinara. Ang SMNI, ano ba ang violation nila? Di ba? Ang natatanging violation nila ay sumusuporta sila sa mga Duterte. Yan lang yung nakikita nilang violation. Pero sa totoo lang, legally speaking, ano ba ang violation ng SMNI? Kaya alam nyo mga lords, lahat ng panggigipit na ginagawa ngayon ng Kongreso, ng mga kongresista sa SMNI, hindi naman dahil nagsispread kuno ng fake news. Sus! Ang tao naman, matatalino naman ang tao eh. Kung nakikita naman nilang hindi totoo, hindi naman maniniwala ang mga tao. Tama. Takot lang kayo. Kahit mag-spread ka ng mag-spread ng fake news, no, alam ng mga tao yan kung ano yun. 'Di ba? Kung ano yung nun. Hindi naman basta-basta sila naniniwala kasi ang ginagawa natin dito, hindi tanga yung mga tao? Hindi. Hindi tanga yan, lalo na ngayon. 'Di ba? Nakikita natin matatala sa mga isip at nag-oobserba yan. 'Di ba? Kaya nga kayo na iboboto eh. 'Di ba? Minsan pag nauuto, yun talaga nagiging tanga tayo lahat. Pero ngayon, dati siguro, pero ngayon is alam na natin lahat ng mga tao ngayon bukas na ang isip. Diba? Nakikita na, papag-aralan nila na yung bawat kandidato. Ang sabihin nyo, ang totoong dahilan talaga ay may programa si Tatay Digong doon sa SMNI. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. Ayan, natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Talagang pag si Mr. Real Talker yung nagsalita, talagang dire-diretso, talagang wasak kung wasak, lakas mambasa. Kaya nyo pinatanggal ang SMNI dahil nandoon si Tatay Digong, may programa doon. Ayun nga din eh, parang hindi na sa isip ko. Kaya mga katunay, kaya ba tinanggal ang SMNI? Dahil nandun si Tatay Digong o may iba pang dahilan? Comment na po kayo sa comment box. So once again, and I'm BT and I'm out. Peace.